at ang lead prosecution doon sa diskusyunan sa loob. If I'm not mistaken, tama po ba, Congressman Erin? Mukhang ganun nga ang nakita po natin. Tinulungan po yata o pinatawag po yata ng ating center judges ang dalawang lead counsels para pag-usapan nga itong usapin kaninong ebidensya. Maraming salamat, Congressman Erin Tanyada. Balik po tayo sa Senate impeachment break or the suspension of the trial. We were in receipt of the waiver executed by the Chief Justice. May we know the pressure of the presiding officer on the matter? Actually, this court is not a producer of evidence. It is a hearer of facts. It receives the evidence from the prosecution and the defense and on the basis of the evidence presented by both sides, this court will evaluate the evidence and make a decision. And so therefore, given the fact that the defense has already indicated that they will not anymore propound direct examination, direct questions from or to the Honorable Chief Justice, and that they will terminate the presentation of their evidence. And the prosecution indicated on record that they will not do any more cross-examination. It is the understanding of this court that, in effect, both sides of this adversarial proceeding, this impeachment proceeding, is actually submitting the evidence, the case for decision. And so we take note of this waiver, but we cannot subpoena any other person mentioned here, given the fact that we are not supposed to produce evidence for the defense nor for the prosecution. And so that is the position of this court. And so I hereby state for the record that we take note of this waiver of the Chief Justice, but we cannot act on it. Mr. President, Majority Floor Leader. with the permission of the chamber, may we now, and the presiding officer, may we now recognize Senator Miriam Defensor Santiago? The gentle lady from Iloilo. Mr. Witness, there's two questions. To test your credibility over your dramatic departure last Tuesday, is it true or not that you have had at least two, open heart surgery proceedings? Yes, Madam. I had one in 1995 and another one in 2008, both done by Dr. George Garcia. Second question. In your experience as Chief Justice, and insofar as you know of the opinion or of the sentiments of your colleagues in the Supreme Court, what is the effect of this impeachment trial on the following principles of our tripartite democracy? Number one, the system of checks and balances. Number two, the independence of the judiciary. And number three, the sub judice principle, under which, when a case is on trial, that case should not be discussed in public, which has been later amended to the fact that the case should not be discussed in public, except that the media may only report what actually happened in the courtroom of a past period. May I have your answer to these three questions, please? Yes, po. Would you mind if I answered in the vernacular for the sake of the people hearing us outside? Granted. Gaya po nung nasabi ko nung Martes, yung pagpapatalsik po ng miyembro po ng Korte Suprema, let alone the Chief Justice, may chilling effect po yan sa Korte Suprema. Kasi mga tao lang rin po naman kami.
at one point po, lalo na po nakita naman ng aking mga kasama sa Korte Suprema kung ano ang ginawa sa akin at yung aking pamilya. Hindi lang po ginamit yung makinarya, buong makinarya at lakas at poder ng gobyerno laban sa amin. BIR, LRA, AMLAC, Ombudsman, kung ano-ano po. Sabay-sabay po kami iimbestiga ng BIR. Pati po yung mga anak namin, pati yung mga balain namin na wala naman pong pakialam dito sa impeachment na ito. Wala naman pong kasalanan, ay pinapuntahan mo ng BIR. At yan lang po, isang bahagi lang po yan. Yung pangalawang bahagi po ay, at probably mas matindi po. Yung araw-araw na 24/7, magbuhat umaga hanggang gabi, wala na kaming nadinig kundi panglalait, pangiinsulto, pang-aalipusta sa aming honor, sa aming pagkatao, sa aming reputasyon. Kung nalalaman lang po na sana nung mga taong gumawa nito, yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin. Mr. Chief Justice, are you all right? Apo, hindi po. Apo. Yung pangalan ko pong pinangakalagaan po all my life. Tapos tawag-tawagin kayong masamang tao, magnanakaw, mandurugas. Hindi lang po ako ang nag-suffer po dito. Pati po yung mga anak ko, pati po yung mga apo ko. Gusto ko lang po maikwento sa inyo yung isang araw, yung aking panganay na apo, yung anak po nung anak ko si Carla. He is 9 years old and studying in Xavier School. Napakatalino po nung batang yun eh. Isang araw po na nag-uusap-usap kami sa pamilya tungkol dito sa impeachment na ito. Nakita ko si Franco, yung aking apo po, nandun po sa isang sulok. Wala po siyang, usually po playful yung batang yon, pero at that particular instance, he was very quiet, alone in a corner. So I approached him, I said, Franco, what's wrong? He said, nothing. Nothing, Grandpa, nothing. No, I know you. You're not your usual self. What is wrong? Tell Grandpa. No, nothing. Kapipilit ko po. Sabi ko po, do you know what they're talking about in the newspapers about Grandpa? Do you know what they're saying about Grandpa? And he said, yes. Now, what do you think? Then he kept quiet for a very, very long time, and I said, tell Grandpa, I want to know what you think about what they're saying about Grandpa. At ngayon ko lang po nakita yung aking apo. Nung ko lang po nakita yung aking apo, he clenched his fist and he said, I am very, very angry. Nagulat po ako kasi for a 9-year-old to say that, yun po ang nararamdaman at pinagdaanan ng aming pamilya. Pinagbintangan kami, 45 properties daw. Alam naman po ni Administrator Eulalio Diaz na hindi totoo yung sinasabi niya. Yet,
ililik niya doon sa media. Tapos meron namang mga miyembro ng kabilang panig na pinapangandakan na lang yung aming 45 properties na hindi naman po totoo. Mr. Witness, I'm very, very sorry to interrupt, but your answer has not been responsive. My question is, what is the effect on the members of the Supreme Court, led, of course, by the Chief Justice, with respect to the following principles? Number one, the principle of checks and balances. How do you view this principle as impacted by the present impeachment trial? Number two, the so-called the principle of the independence of the judiciary. And number three, the doctrine of sub judice. Well, I only have 2 minutes. That's why I had to interrupt. Thank you. I'm sorry, Your Honor. I just got carried away emotionally. But all right, I think this whole impeachment proceeding has had a very chilling effect on the Supreme Court, if I may say so. Wala pong kahit na sinong miyembro ng Korte Suprema ang gustong magdaan dito sa pinagdaanan ko ito. Yung checks and balances po, ang checks and balances po ay ang pagkapantay-pantay ng executive, legislative at saka judiciary. At nasabi ko po nung Martes, yung pagwawasak po niyang checks and balances na yan ay probably ay siguro po ay ang pinakamasamang epekto nitong impeachment complaint na ito. Kasi po yung prinsipyo po ng checks and balances, madam, ay ang nagagarantiya po ng ating demokrasya. Pagka sinira ninyo yung checks and balances na yan, yan po ay siguradong diktatura na ang susunod. Yun nga po ang binanggit ko nung Martes. Ngayon, yung sa ating yung sub-judice rule po ay alam na po nating mga abogado na hindi naman po dapat payagan niyang patuloy-tuloy na komentaryo ng mga tao dyan sa labas, nagbibigay nilang kuro-kuro. Ang problema po ay parang they're already crossing the boundary of propriety and impropriety. So, ang epekto po niyan ay nalalaso ng unti-unti ang pag-iisip ng ating taong bayan kung sino po ang may kwarta na may magpapairal ng media campaign. Siya ang naghahawak ng power to influence the mind and the opinion of the public. Mabuti po tayong mga miyembro po nitong Senado, kayo naman po mga taong may experience at saka sanay dito sa mga bagay na ganito at hindi kayo nasisway. Pero yung mga taong bayan po, paano naman po yun? You have an impeachment court, yung hindi po ma-ipresentang ebidensya dito, doon o ilinilalahad sa labas. So, nasisira po yung ating tinatawag na sub-judice rule na hindi po tama ang nangyari po. Okay. Is that enough, Madam? Thank you All right. po. Thank you Your po. floor, Leader. Thank you, Mr. President. May you recognize the Minority Leader, Senator Alan Cayetano. From Taguig. Magandang hapon, Mr. President. Mr. Chief Justice, magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator. Mr. Chief Justice, nasabi na rin po ng inyong Defense Counsel po yon, yung sinasabi nilang well-orchestrated campaign sa inyong credibility, sa inyong pagkatao. And medyo kami ni Senator Ping, parang ayaw namin makinig kasi nangyari sa amin yan nung panahon ni Presidente Arroyo. So we know how it feels that sinisiraan, kinakalkal, pamilya mo, safety mo, etc. No? So we feel for you in that respect, no, without saying that anyone is guilty or innocent of a well-oiled campaign against you. But sana po maunawaan nyo rin naman po kami na regardless whether or not there is persecution, whether or not there is a well-planned campaign against you, ang issue lang ho sa amin,
whether innocent or guilty based on the accusations. Kaya kung papayagan nyo po, just some short questions lang po to just help me decide. Kasi po, ayoko mag-convict ng isang taong inosente. Pero ayoko rin po mag-acquit ng isang taong, di ba na, you don't want to convict anyone who's innocent, but you don't want also to acquit someone who's guilty. And alam mo naman kami mga abogado, napakataas ng tingin sa Supreme Court, lalo po sa Chief Justice. So, as difficult as this may be, sir, allow me to just ask you these questions. Sir, pinakinggan namin mabuti yung 3 mong oras na, although in-interrupt po namin yung pagsalaysay ng inyong depensa at lahat na nangyari. And in a long line of Supreme Court decisions, di ko nababanggitin, ay sinasabi din doon, pag testimony lang, at walang kasamang either documentary evidence or other kind of evidence, minsan kulang to o kapos or sinabi po ng inyong Chief Defense Counsel based on your credibility. So tatanong ko lang po, will you be submitting other evidence po to bolster yung defense at yung ano po ninyo, yung storya po na sinabi niyo sa amin? For example, sir, sabi niyo po 1960s pa nag-iipon kayo ng dollars. Can you show us a 1970s o 80s passbook or resibo sa bangko? Ang mga deposits po natin ay nasa time deposit. Alam naman po ninyo yung time deposit. Pagka mature nun, sinusurrender po yon sa bangko. Ang makakapag-testify po ninyan ay yung account officer ko po sa BPI na nanggaling po, alam po naman ninyo yung Faris Bank, hindi po ba binili yan ng BPI? Yes. Oo. Kasi siya rin po yung account officer ko nung nasa Faris Bank siya. Kaya familiar po siya dun sa mga deposits ko nung araw pa po. Kasi po, yung mga ganun storya po, yung ganun testimony will help us verify. Pero tama po si Senate President. Apo. Hearers of fact po kami. Hindi kami ang dapat magpatawag. Pero since hindi pinapatawag ng defense, parang we're left with your story. Mr. President, may I have an extension? You have 2 minutes. Yes. So, for example po, sir, no, sinabi niyo po, yung ibang commingled peso funds niyo, kasama doon yung sa anak niyo pambiling bahay. At usual po sa isang pamilya yon. It's a natural thing, especially if you're a closely knitted family. But will you present to us anything, for example, kung dinaan sa bangko yung remittance or nung umuwi siya, may central bank approval kung more than something po that will help bolster. I'm not questioning your credibility, sir. No? Ang sinasabi ko lang po, we have to act like judges here, and an ordinary judge will ask the same questions po. Meron po akong binigay kay Justice Cuevas na sulat nung anak ko.